mga loves! It's me, Angel. Welcome back to my channel. For today's video ay ituturo ko sa inyo guys, step by step at madali ang video lang kung paano gumawa ng SSS online account. Guys, believe me, kailangan yung gumawa guys ng SSS online account dahil darating ang araw na kakailanganin yung merong SSS online account. Ang dami niyong pwedeng gawin dito guys, monitoring ng contributions nyo, especially doon sa mga employed no, kasi not all employer guys ay nagre-remit ng contributions. Kaya kailangan i-monitor nyo rin yan ang mga contributions nyo monthly kung binayaran ba or nire-remit ba ng company nyo. But before anything else, kung bago ka guys sa aking channel, huwag mo kalimutang i-subscribe, i-click ang subscribe button, and i-like mo na rin ang video na to. Without further ado, tara! Number 1 na kailangan mo bago ka gumawa ng SSS online account, make sure na meron kang Yahoo account. I suggest guys, yung yahoo.com talaga yung gagamitin nyo ha, kasi mabilis lang doon. Before kasi guys, hindi tinatanggap yung Gmail. Hindi ko alam ngayon ha, pero naranasan ko yun na hindi tinatanggap yung Gmail. Kaya lagi kong nire-recommend na gamitin ang yahoo.com. Ang bilis lang gumawa niyan guys. Wala pang sigurong 5 minutes yan, magagawa mo na yan. Number 2, once na meron ka ng yahoo.com account, pupuntahan mo ngayon si Google Chrome. At i-type mo ang SSS online login. And makikita nyo yan guys, i-click mo si website ni SSS. And mapupunta ka dyan sa login details, i-click mo lang tong register. Then i-click mo tong box, yung nakalagay ay certify, I have read and understood. And then click mo ang proceed. Then mapupunta ka dito sa online member user ID registration. And then may mga details dyan guys na hingiin sa'yo na kailangan mong fill upan. So hindi ko na isa-isahing basahin yan guys. I'm sure naman marunong kayong magbasa at naintindihan nyo siya. So make sure lang na na-fill upan nyo lahat yan and wala kayong nakakaligtaan. Hindi ko na isa-isahin guys dahil haba pa tong video na to, dahil sa umpisa pa lang sabi ko sa inyo, mabilisang video lang, okay? Para hindi rin kayo maguluhan. Ang bibigyan ko lang guys ng expand explanation sa part na to is itong nasa dulo, yung registration reference. Pag clinic mo yan guys, yung registration reference, ito yung mga lalabas. So pipili ka lang ng isa dyan, for example itong mobile number registered in SSS. Pero make sure guys na kung ano mang mobile number ang niregister nyo kay SSS, yun din yung naalala nyo pa yun at yun din yung gamit yung number ngayon. Okay? Pag hindi nyo na naalala kung ano yung number na nilagay nyo kay SSS, huwag mo nang piliin yan. O kaya naman itong pangalawa, ang UMID card. Pero siguraduhin mo rin guys na na-issuean na kayo ng SSS ID. Pwede rin itong employer ID number kung you're currently employed, no? Hingiin mo lang sa HR kung ano yung SSS employer number at pwede mong i-input yan. Or ito namang paid payment reference number, yung huling binayaran mo guys kay SSS. Kung natabi mo pa yung resibo, so may reference number doon, pwede mo rin yung gamitin. At yung iba pa. So kung alin lang dyan guys na meron kayo, yun yung pipiliin nyo. Okay? And then pag okay na lahat, na fill upan mo na lahat, sa baba, i-click mo yung I'm not a robot. And then, click mo yung I accept term of service. And then, submit. Once submitted, guys, may magpa-pop up dyan na ito, confirmation page. No? So, i-confirm mo lang, i-click mo yung confirm. Then, may mag-pop up ulit, kagaya nito, this action will send. So, click mo lang yung OK. Then, lalabas to, you have successfully submitted your website account registration application. Kindly check your email. Then, after mga 15 to 20 minutes, guys, so depende rin, pero siguro maximum nun mga 30 minutes na, makaka-receive ka na agad ng email from SSS. So, nakalagay dyan, please activate your My SS member account and your preferred password by clicking here. Yung color blue, guys, i-click mo yan. Pag click mo na, ito naman yung lalabas. Hingiin sa'yo ang 6-digit last number ng iyong SS number. 6-digit lang ha, ng huling number ng iyong SSS. And then, i-input mo na yung iyong preferred password. So, make sure guys, yung password na i-input nyo ay hindi nyo makakalimutan. Yung mabilis nyo lang guys maalala, no? O kaya, maglalagay kayo sa note, sa cellphone nyo, or saan mang
anumang saan kayo pwedeng maglagay ng note na ito yung account details, password mo sa SSS Online. And pag nalagay mo na ang iyong preferred password, ito, lalabas naman to guys. So, kailangan mong mag-set up ng security questions. At least 2. No, 2 dyan. Pipili ka lang sa mga yan guys kung ano yung security questions mo. Kasi pag once na nagkaroon ka ng problem doon sa mga login mo, hihingian ka ng security questions. At make sure na yung security questions na yan guys ay talagang alam na alam mo, no? Piliin mo yung questions na madali mo lang sagutin, na masasagot mo kaagad kahit nakapikit ka pa guys, or kahit ilang taon ka na hindi mo talaga makakalimutan yon. Once nakapili ka na ng iyong mga security questions, ay mag-i-input ka naman, i-verify mo naman na yung account mo by entering your password. And then after that, congratulations! Pwede ka na mag-login sa iyong SSS Online account. So kapag naka-login ka na, ganyan yung mga makikita mo sa iyong SSS guys. Mache-check mo dyan lahat ang iyong contributions, ang iyong loans, kung qualified ka ba for mga benefits like SSS benefits, SSS sickness benefits, maternity benefits, calamity loan, or basta guys, ang dami-daming pwede mong gawin dyan at i-check dyan sa iyong SSS Online account. So, ayun lang guys for today's video. Kung may mga request kayo, don't hesitate to comment below and sasagutin natin guys as long as I can. Ayan. So, sumasagot ako ng mga questions. Any questions guys about sa video na to, just comment below. Thank you so much for watching everyone!